Bagong update ulit tayo. Ito guys, nalinis ko na yan. Mabilis sila mag green water. Ito mga linis na lahat yan. Ito kinakit ko na yan yung salamin nito. Yan. Medyo lumalaki-laki na sila ng bagya. Yan po. At nagkaroon kasi ito ng tagas itong ilalim. Siguro isisilan ko lang siguro to kasi may silan ako nabili. Tapos ito may bago akong irritor. Napakatahimik, napakaganda nito. Wala pang 200 to eh. Dalawa yung niya, pinakasaksakan sa likod. Yung ng hose. Yan ang kagandahan. Tapos nilagyan ko lang ng para makasave din sa hangin, para maganda. Tapos ito na yung yung malalaki na rin ito. Alam nyo, kaya ito, para medyo nag-green-green pa sila ng konti. Alam mo sa totoo lang, magmumult pa yan. Pag lumaki na yan, yan kaganda ng like doon ang pinaka-final na kulay talaga na. Kasi sa obserbahan kong mga PKBM ni Sir Lex, talagang super quality talaga. At yung mga kumukuha kay Sir Lex, talagang napakaganda talaga. Napakaswerte nyo at nakakabili kayo. Nakakabili kayo ng magagandang klaseng PKBM galing kay Sir Lex. Talaga sulit. Wala man akong nakikitang kal dito eh. Ito namang itong limang ito, ibinigay ni Sir Lex to. Nung time na bumili si Uto lang PKBM, ayan ay yung red eye. Din yun. Ngayon, ginawa namin. In-outcross namin dito. Naglagay ako ng maraming female dyan. Tapos yung mga red eye ni Sir Lex, pinagsalubong namin yan para pag nag-drop, kahit na paano may makuha kaming Pero sa totoo lang talaga guys, tama yung sinasabi ni Sir Lex. Doon rin ako nakakuha ng idea sa kanya na nag-usap kami. Meron palang lumalabas na armor eye. Kung halimbawa sa 1,000 o 100, meron mang ilang palang lumalabas yan. Bibihira lang pala lumalabas ang armor. Kaya nagkaroon ako ng armor dito, 3, pero round lang siya. Kaya ngayon itong batch na ito, yan, sinusubaybayan ko ito, baka mamaya bilalabas yung mga ito eh. Yan. Yan, sinipirit ko yan. Yan ang mga first batch ng mga fry ko. Yung medyo malalaki na. Yan. Ay, ito guys Ito maganda rin to. Para umipikit na Glitter eye to. Galing kay Sir Lex yan. Yan ay biligay ni Sir Lex to sa kapatid ko. Yan. Habang tumatagal sila nagbubluhay. Mature. Ito guys, talaga naging green water talaga. Kahit anong linis ko ito, talaga lumalabas talaga ang kulay niya. At tubig, nagiging green water siya. Pero maganda sa isda to. Ang bala ko sana, bibili nga ako, tatanggalin ko yung tab na lang bibilihin ko, yung tab na black na kasing size nito. Siguro ilira ko na lang siguro yan dito. Tapos papatungan ko na lang ng halaman siguro. Ayun ang purpose ko dapat. Tapos ngayon, ito rin binigay ni Sir Lex to. Napakaganda. Ito, napakabait talaga ni Sir Lex. Talagang wala kaming masabi. Di namin malaman paano kami pasalamat. Napakabait talaga. Hindi dahil kay Sir Lex hindi kami magkakaroon ng ganito. Kaya sa totoo lang talaga guys, laking pasalamat ko talaga sa tao na yan. Kami magkakapatid. At dun sa mga nagiging basher talaga ni Sir Lex dun sa na minsan may nanggagago rin sa kanya, pero hindi lang maisip-isip na totoong tao yung kaharap ninyo. At hindi yan nangluloko. Tapos kayo niluluko nyo sila. Pasalamat tayo na babahagian tayo ng mga magagandang stream ng PKBM. Hindi tayo magkakaroon ng ganito kundi dahil kay Sir Lex. Kaya ito guys, ang ginagawa ko rito sa ngayon, ito lang muna ang setup ko. Ito muna ang setup ko. Kapag nagkaroon ako ng budget, siguro pag natirang panahon, baka maglalagay ako sa loob ng bahay namin. Tapos tab dito sa labas. Kaya hindi na lang ako muna maglalagay ng aquarium dito sa area na to. Kasi napapansin ko parang dumadami sila eh. Dumadami sila. Yan, nakakatuwa sila tingnan kapag marami. Nauubos ang oras sa totoo lang talaga mga tropa. Kapag ikaw talaga hobby mo talaga sa mga ganitong alaga, napakaganda. Maubos ang oras mo rito, nakakatanaw.
Lalo pag nakikita mo yung mga alaga mo hindi namamatay. Talagang lalo sila sumisin, malaki sila unti. Parang nagiging binibigyan mo talaga sila ng attention para mabuhay silang matagal. Natutuwa ko sa mga fry na ito pag nakikita ko, napakapuputi. Lalo kapag ano sa totoo lang talaga, lalo na yung puputihan kapag doon mo ilalagay sa loob ng bahay mo. Napakasulit sila. Kasi base sa obserbasyon ko, kasi napapansin mo minsan nagda-dark sila. Meron isang ano na hindi perfect. Pero pag inilagay ko sa loob, super sulit ang puti mga tropa. Talagang kung sa tao, yung hindi lumalabas pumuputi, ganun din pala ang isda. Lalo pag may kulay, lalo pag ganito kakulay, kapag ganyan ang kulay niya, puti talaga. Kasi one time dito, may mga nagda-drop. Pero mangilan-ilan lang. Yan. Dito ko nilagay. 3 piraso lang to. Siguro, aksidente na nag-drop. Na hindi inasahan. Pero hindi naman sila kumakain ng ano, ng anak. Yung mga pikibihim na ito. Kasi naobserbahan ko. Minsan, pag nakikita ko yung isang female na malaki ang tiyan, ang ginagawa ko, pag may nakita na parang mayroong pula sa puwerta na lumalabas, parang inunan. Ang ginagawa ko, sinisipirit ko yun. Dito ko sila inilalagay. Doon ko na kuha yung diskarte. Inabangan mo sila. Kaya papakita ko sa inyo mga tropa. Kasi base sa experience ko talagang maganda talaga pag sa loob. Lalo sila pumuputi. Kaya ito yung indoor ko mga kaswabe. Sa tropa. Kaya bubunutin ko muna to ha. Kasi lagi ko ng halaman to. Tingnan nyo naman diba? Sobrang puti yan. Talagang wala kang makitang wala kang makitang dungis. Yan. Kaya nakikita mo. Yan, diba? Kaganda yan. Sobrang sulit ang puti yan, lalo pag iangat mo yan. Lagay mo sa aquarium. Makikita mo talaga yung skin nila. Talagang akala mo sobrang puti na akala mo pininturahan mo at nilagay mo ng papakintabi. Ganun ang kulay nila, mga kaswabi ba? Doon sa experience ko na kapag ang isda mo pala ay nagkukulay-kulay siya kasi gawa ng parang nagkukumuplan siya mga ito eh. Pero pag ilagay mo ito sa loob, makikita mo. Yan. Talagang sulit talaga silang puti Yan. Ito yung mga breeder ko. Dito ko sila nilalagay. Pansamantala lang yan mga kaswabi. Kabali-bali vlog. Kasi dito ko balak maglalagay ako dito ng aquarium kahit siguro kahit mga 5 gallons na siguro. I-layer ko lang dito. Kaya 2 palapag lang muna para medyo maganda rin siya tingnan. Kaso kailangan natin ng budget Tsaka hindi pa naman ako lumibinta ng isda kasi pinaparami ko muna. Yung unang bili kong trio, nag-drop yun. Ang ginagawa ko muna silang breeder. Kukuha muna ako ng mga sa kanila. Kasi gusto ko yung marami sila tingnan Tapos ngayon doon sa baba namin, outdoor, baka maglalagay rin siguro ako habang hindi pa ginagamit yung area. Kasi pagdating ng panahon, baka pagkaroon ng magamit yung area doon, tatanggalin ko na rin sa baba. Dito tropa Yan. Yung area na yan. Habang hindi pa naman ginagamit, doon ilalagay yung area. Diba? Yan. Yan, may mga isda ako. Doon ko ilalagay sila lahat. Hindi pa ginagamit kaso. Nilagay ko lang ng mga halaman yan para maganda siya tignan. Gusto nga, tambakan ko ng mga halaman yan para kay papalo. Maganda sila tignan dyan. At para, yan, i-maintain ko rin siya, nililinis ko talaga yan. Yung mga basura. Hindi may iwasan na yung mga basura dyan. Nalalaglag din sa ibang unit. Kaya kailangan doon meron kang plastic para doon na sila ilagay lahat. Kaya tsaka-tsaka lang talaga. Sige tropa, dito lang. I-update ko na lang ulit kayo pag may mag-drop uli sa mga PTBM ko. At maraming salamat po muli Sir Lex sa tiwala nyo na makabili kami sa iyo dati. Ka-discount kami. Binibigyan mo kami ng mga gandang klaseng isda. Abot kaya ng budget namin. Napapagbigay nyo kami. At maraming salamat din sa mga previous na binibigay mo sa amin. Di namin alam kung anong kami namin papasalamat sa iyo. Kaya nagkaroon kami ganito karaming alaga. Wala ang stress namin dito lalo pag nakikita namin araw-araw ito. Okay Sir Lex, maraming salamat sa iyo. Mabuhay kang matatagal. More blessing na darating pa sa buhay mo.
Idol na idol kita, sir. Maraming salamat. God bless.